Makakausap naman natin ngayon ang nanalong Parañaque City Councilor at aktor na si Ryan Iliana. Good morning, Councilor. Yes, Good morning, Councilor-elect Iliana. That's ang formal no? Morning, ano? Second term mo na to? Second term po. Incoming second term bilang konsyel po na. Ano ba ang, kumbaga, nagtulak sa'yo para muling tumakbo? Para sa ikalawang termino, may marami pa mga proyekto na hindi pa tapos? Totoo po yan. Noong una ko kasing termino, ako po yung isang konsyel na hindi pinalad magkaroon ng pondo, no? Mula sa ating alkalde. Talaga? At hindi ko naman ho pinaresyonal to. Ngayon po, kakampi ko na ho ang ating alkalde. At ako'y natutuwa at mas makakasilbi po ako na mas malaki at mas marami po sa Ano, sa tingin mo, halimbawa, alam ko marami naman problema sa kahit anong lugar. Ano pangunahing problema sa lugar, sa Parañaque na dapat pagtuunan ng pansin? Yes, bilang pinakabatang kandidato ng Parañaque City bilang konsyel, gusto ko pong tutukan sana ang kabataan. Alam po ninyo, maraming kabataan sa amin na tinatawag nating palaboy. Gusto ko makapag-aral sila, mabigyan ng edukasyon. At syempre, dun sa mga malnourished, gusto ko sila gawing bigatin din, katulad natin. Oo, gagawa tayo ng hindi lang feeding program, kumbaga nutrition program para sa kanila. That's true. Feeding and ano pa, iba pa Yung mga healthcare. Para talagang maging malusog. Di ba lusog naman si Yung Councilor? yung mga kabataan din, gaya daw niya. At si yung kapatid mo pinala din, si Anjo, no? Yes, ako po yung nagpapasalamat hindi lang po sa Parañaque City, kundi sa Quezon City sa pagtanggap po nila sa paninilbihan po na aking mahal na kapatid, si Kuya Councilor-elect Anjo Iliana. Hindi niyo po natatanong, ang pamilya talaga namin galing Quezon City. Oo, Quezon City. Fairview. Yes, Fairview. So talaga palang yung sinabi ni Anjo no, na babalik siya sa kanyang dating pinanggalingan. Pinalakihan. Yan po ang Fairview. Ano yung mga naging during the campaign period, ano yung mga naging obstacles na pinagdaanan mo? Well, sobrang ang obstacle para sa akin yung mga maninipis na patwalk. Kasi nahihirapan ako sa mga tulay na malalambot. Ay, sa paano pagka tatawid kayong tulay na maliit, hindi ka na, sabi mo dito ka na lang, kaway na lang. Dahil siyempre, nagbibiro lang itong to get the joke short, re-electionist naman po ako. Medyo memoryado ko na yung mga lugar namin. Medyo mas nadalian naman tayo sa pagkakampanya. Lalong-lalo na po nakakampi natin yung ating bagong mayor, Kuya Edwin Olivares. At na kanyang may bahay na Ate Janet. Hello. Ang hirap naman yung term mo, wala kang pondo. Naku, napakahirap po talaga. Napakahirap. Di ba may lalapit, hihingi ng tulong, di ba pati mga pang-birthday? Ayoko naman ipagmalaki, pero ang sarili ho nating sweldo bilang konsyal, yun po ang ginamit natin para manilbihan po sa ating Pero di ba may mga nakalaan naman talagang mga pondo para That's sa mga right. proyekto? Kaso, ano yun Kaso, it's our mayor's prerogative kung ibibigay niya sa konsyal yun o hindi. Nirespeto ko po yun. At yun nga po, hindi tayo pinalad at kinalulungkot ko yun. Pero ngayon, may pagbabago na ang Parañaque. Medyo mas even ang trato sa mga konsyal. Kaya so, mas may papatupad na. Dapat pwede din daw tawagin ng Parañaque na City of Stars dahil ang dami nyo rin artista doon. Actually, yun nga ang sinabi sa akin na isang konsihala galing Quezon City, si Councilor Doray, na ang Parañaque raw talaga ang tunay. Bawod na sila na City of the Stars. Oo, ang dami. Dahil medyo marami ang celebrity po sa Parañaque. Oo, ang dami. Opo. Ayun. Kumusta yung mga kapwa mo artista na tumakbo din? Sino-sino ba? Si Alma? Bali, ang mga tumakbo po si Consiel Alma, Consiel Jason Webb, Rosel Nava, Bok Insyong, Wow Soto. Ito po yung anak ni Val Soto. Okay. Pinala din? Pinala din po. Lahat sila? Lahat po ng artista. Si Joey. Si Joey lang po. Medyo nabigo ng onti. Onti lang. So, konti lang naman yung nila, diferensya. Talaga? Yeah, konti lang yung pagkabigo. Hindi, pero ano bang sa tingin mo nga nagiging dahilan kung bakit may mga artista nagtatagumpay, yung iba naman medyo bigo, although ang understanding talagang kapag artista talagang may edge na yan kasi kilala yung mga pangalan. Kasi mas kilala ka na. That's right. Pagiging artista, aminin ko po, medyo one step ahead yan. Medyo one step ahead po kami. Pero gaya po ng sinasabi ko, ang serbisyo publiko is public trust also. So kung nasabayan niya na malakas or mapagtiwalang kalaban, masusubukan po ang bilang pag-artista nyo. At syempre yung
paninilbihan nyo, yung experience yung bilang public servant, masusubukan siya. So maganda niyan ngayon, Maris. Matutuloy mo na yung mga proyektong hindi mo na pa natupad nung dati, no? Hindi na po ako makapag-antay. Oo, talaga. Kasi marami po akong talagang pinaplano sa Parañaque na hindi ko nagawa. Yung mga ganyan kasi mga proyekto ay talagang kakailanganin din ng medyo mahaba-habang panahon. So pagkatapos ba ng second term, aasahan natin na tatakbo ka pa ulit para sa ikatlong termino o higher position? That's right. Ako, ang pinakikinggan ko lang naman po ang tinig ng taong bayan. No? So, kung gusto po nila ako umangat ng posisyon, wala po sa akin problema. Kung gusto nila po ako manatili, wala rin problema. Ako po, enjoyin ko po ang pagtutulong, enjoyin ko po ang pagsiservisyo. At yun lang po naman ang hagad natin. Okay, maraming salamat. Si Parañaque, Councilor-elect Ryan Ilian. Napakahilig mo salita rito si Councilor. Thank you. Thank you sa inyo. Congratulations sa program. Congratulations and good luck. Thank you. Dahil marami kayong magiging trabaho. Salamat po.